ng unang taon ng paghahari ni Ciro sa mga Persa, upang matupad ang salita ng Yahwa na kanyang ipinangako sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias. Kinilos ng alahaya ang espiritu ni Ciro na hari ng mga Persa, at siya'y nagpahayag sa buong kaharian niya at pati sa pamamagitan ng sulat na sinasabi, "Ganito ang sabi ni Ciro na hari ng mga Persa, ang Yahwa ng Israel, ang kataas-taasang alahaya, ang gumawa sa akin na hari ng buong sanlibutan. At inutusan ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Judea." Kung mayroon ngang sinuman sa inyo nakabilang sa kanyang bayan, sumakaniya nawa ang Yahwa, maging ang kanyang alahaya, at umahon siya sa Jerusalem na nasa Judea, at itayo ang bahay ng Yahwa ng Israel, sapagkat siya ang alahaya na tumatahan sa Jerusalem. Ang sinumang nakatira sa mga dakong palibot, tulungan nila siya. Sila, sinasabi ko, na kanyang mga kapitbahay ng ginto at ng pilak, ng mga kaloob, ng mga kabayo at ng mga baka, at iba pang mga bagay na itinalaga sa pamamagitan ng panata para sa templo ng Yahwa sa Jerusalem. Nang magkagayoy tumayo ang mga puno ng mga angkan ng Juda at ng lipi ni Benjamin, gayon din ang mga pari at ang mga Levita, at ang lahat ng kaninong kalooban na'y kinilos ng alahaya upang umahon at magtayo ng isang bahay para sa alahaya sa Jerusalem. At ang mga nakatira sa palibot nila at tumulong sa kanila sa lahat ng bagay ng pilak at ginto, ng mga kabayo at baka, at ng napakaraming kusang loob na mga kaloob mula sa maraming tao na ang kalooban ay nahikayat din. Ipinaglabas din ni Haring Ciro ang mga banal na sisidlan na dinala ni Nabucodonosor mula sa Jerusalem, at niya nilagay sa kanyang templo ng mga Diyos-Diyosan. Ngayon nang ilabas ni Ciro na hari ng mga Persa ang mga ito, ibinigay niya ang mga ito kay Mithridates na kanyang ingat-yaman. At sa pamamagitan niya ay inihatid ang mga ito kay Sanabasar na gobernador ng Judea. At ito ang bilang ng mga ito, 1,000 gintong kopa at 1,000 pilak, pangsuob na pilak 29,
sisidlang ginto 30, at pilak 2,410, at 1,000 iba pang mga sisidlan. Kaya't lahat ng sisidlang ginto at pilak na dinala ay 5,469. Ang mga ito ay ibinilik ni Sanabasar kasama ang mga bihag mula sa Babylonia patungong Jerusalem. Ngunit noong kapanahunan ni Artajerjes na hari ng mga Persa, si Belemus at Mithridates at Tabelius at Radcumus at Beldetmus at Semelius ang kalihim, kasama ang iba pang nakatalaga sa kabila na nakatira sa Samaria at iba pang mga lugar, ay sumulat sa kanya laban sa mga nakatira sa Judea at Jerusalem ng mga sumusunod na liham. Sa Haring Artajerjes na aming Panginoon, ang iyong mga lingkod, si Radcumus na tagasulat ng kasaysayan, at si Semelius ang eskriba, at ang natitira sa kanilang konseho, at ang mga hukom na nasa Seleucia at Phoenicia.